na nananahan dun sa... Yung halik ang pinagbati, ito ba ay literal? Yung siguro sa Roma 16:16. Opo, yung binasa natin kanina. Dapat na malaman ni Ginoong Sandoval kung anong uring mga tao yung tinutukoy dun sa Roma 16:16. Yung halik doon, yun ang kanilang kaugalian talaga sa pagbati. At tayo naman nakakakita naman na yung mga pisngi ay Sasalubong. pinag-didikit. Yun ang kanilang tinatawag na banal na halik. Bahagi po yun ng kanilang kultura. Sa panahon yun, yung halikan na yun, at maging dito sa atin ngayon ay nauuso na yan. Pagka karaniwan na tayo nakakakita niyan. Lalo na nga sa mga socialite, ganyan ang kanilang paraan ngayon ng pagbabatian pagka kapwa babae ang nagbabatian. kaya ang tawag ay banal na halik ay meron po tayong nabasa na isang Bible dictionary. Yun po kasi ginagawa nila kaugnay noong kanilang relihiyon o pananampalataya. Kaya nga ang banggit sa Biblia ay banal na halik. Yun po ay paraan nila sa pagbati, bahagi ng kanilang kultura na may kaugnayan sa kanilang relihiyon o pananampalataya. Kaya nga dito sa 5:14 ng ikalawang Pedro, meron tayong mababasa dito. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig, kapayapaan nawa ang sumayin ng lahat na naki Kristo. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Nasa yung pag-ibig talagang ilang doktrine na naghaharit sa loob ng tunay na iglesia. Hindi kaya sila naghalikan kasi yung iba itinatanong sa bagay, hindi naman natin kaya sasabihin ito sapagkat iniisip natin yun ang nasa isip ni Ginoong Rogelio Sandoval. Yung iba kasi binibigyan ng ibang kulay yung nakasulat sa Roma 16:16. At hinahanapan tayo na magbatian tayo na katulad ng kaugalian ng mga Hudyo ng mga panahon yun. Bakit niya nakikita namin kayo nagsasalubong, hindi kayo naghahalikan? Hinahanap nga sa atin yung gaya ng kaugalian ng mga Hudyo ng mga panahon yun. Hindi yung doktrine. Ayan, nahuli ka ngayon, kabularan. Nahanap daw na sila yung magbatian, kagaya nung una, hindi raw yun ang doktrina. Ang doktrina raw yung pag-ibig at hindi yung magbatian ng banal na halik. Tingnan mo itong mga taong ito. Eto ha, sasagot na naman ako. Kayo, pag yung sagot ko, hindi nyo kaya sagutin, hindi nyo ini-air ha? Nagpipilmi na lang kayo dun sa akala nyo, naka-tiyempo na kayo ha? O, ba't di nyo sinasagot ito? Sasagot na naman ako ngayon ha? Yan tanong ni Mr. Sandoval Cuno. Ewan ko kung sino Sandoval yung nagtanong ngayon. Ha? Ang sagot ko'y ganito, ang sagot nila hindi naman daw doktrina yon. At ang doktrina raw pag-ibig at kaya may batian daw ng banal na halik parang mga socialite nag-uumpugan ng pisngi. Tinan mo itong mga taong ini. Ibig mo ba sabihin ang halikan umpugan ng pisngi? Aba, hindi naman yata halikan yung umpugan ng pisngi. Halikan ba yun? Ayan ang dapat nyong makita. Mali ang paliwanag mo dyan, kabularan. Alam mo yung mali. Talagang hindi kayang ituwid ng talagang isa pang pagkakamali yung mali na. Bakit? Sukat sabihin mo kaugalian ng mga Hudyo ito? Ha? Sino ba ang kausap ni Pablo rito sa mga taga-Roma? Mga Hudyo ba to o mga Hintil? Sige nga. Sumagot ka nga. Ito bang kausap sa Roma 16:16? Mga Hudyo ba o mga Hintil? Sabi mo kaugalian ng Hudyo. Kung kaugalian ng Hudyo, ba't sinasabi ni Pablo sa mga Hintil? Sa mga tweed, doktrina ito. Sasabihin mo hindi doktrina. Ibalik mo nga lang konti, kapatid na. Alam mo, ito si Kabularan and Company, talagang mga
bigyan natin ng daan ng ating himpilan. DZME. Ating pakikinig. Nakikita namin kayo nagsasalubong, hindi kayo naghahalikan. Hinahanap nga sa atin yung gaya ng kaugalian ng mga Hudyo ng mga panahon yun. Kita nyo, kaugalian daw ba naman ng Hudyo yung maghalikan ng banal na halik? Kaugalian ba yun ng mga Hudyo o utos ng ating Panginoon Kristo sa mga tunay na iglesia ni Kristo? Basahin nga natin, Maneng, utos ba yan o kaugalian lang? 16 ng Roma. Yan ang paborito nilang talata, hindi naman nila ginagawa. Maneng? 16 ng Roma. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ano ang kanilang dyan? Ano ang kanilang tanong dyan bago nila basahin yan, Maneng? Ang paliwanag po dito, Hindi, yung tanong nila bago nila basahin yan. ang ano po nila dyan, marami po silang tanong. Ang isa sa tanong dyan, papaano ko itawag ang pangalan ni Kristo sa mga mananampalataya sa Kanya? Yung isa pa nilang tanong na ano na ka-official na pangalan? Ayun. Ano? Paliwanag mo nga. Ano ang wika ang opisyal na pangalan ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo ayon kay Apostol Pablo? Anong basa? Ang sabi ang wika sa talata, Iglesia ni Kristo. Bakit kaya ng opisyal na pangalan? Sapagkat ang wika, yan ang ipinambabati sa mga kapatid. Ang pangalan na ikang ipinambati sa lahat ng kapatid, ang pangalang Iglesia ni Kristo. At kung mo yan ang pangalang ipinambati, yan ay ka-opisyal na pangalan. Mali. Wala naman nakasulat ditong pangalan ng ipinambati sige nga, Kabularan, sagutin mo yan. Sagutin mo. Nagsiksik ka na dyan sa oni plural ha? Nag-oni plural ka na Hindi naman tatalab sa akin yan. Alam naman ng tao kanino nang galing yan Ikaw na nga ang saksi kung saan galing yan. Oni plural ka mo. Di ba? Alam mo naman niya, kay Kaoni nang galing yan. Galing naman sa inyo si Kaoni. Sabi nyo, tiniwalag nyo. Sabi sa akin ni Kaoni, tumiwalag siya. Hindi siya tiniwalag. Yung salitang uniplural, kasi kung nandun tayo sa Genius Family, kapatid na Maneng, madalas narinig doon yung sinasabi ni Kaoni, yung Elohim, uniplural. Ang sabi nila, sa akin ngayon nila binabagsak yun. Maaaring nasabi ko rin yun, dahil siyempre magkakasama kami doon sa isang talakayan, ngayon, ako raw ay namimitawan. Hindi ko naman hindi ko nasabi, maaaring nasabi ko rin yun. Dahil ang paniniwala ko, yung salitang Elohim, plural talaga yun Tama po yan. Plural talaga yun, nababasa ko yun sa mga referensya. Ngayon, yung oni plural, talagang wala akong mababasang oni plural. Yung sabi nyo kanong linggo. Oni plural ba, sabi? Oo, oni plural. Hindi uniplural, kundi oni plural kasi alam nila kay Kaoni galing yun, hindi naman sa akin galing yun Ngayon, ganun pa man, huwag ka magsiksik dyan, sagutin mo ito. Kabularan, ha? Sagutin mo. Alam ko, tinetape sa central ng iglesia ni Manalo itong aming broadcast na ito. Magano ka? Sagutin mo ito. Ano pinambati rito? Pangalan o halik? Nasa inyong ang nasa inyong pasugo ang ipinambati pangalan Alineka ang pangalang ipinambati, Iglesia ni Cristo, kaya kayo ng opisyal na pangalan. Di ba ganun, Maneng, Meron ka ba referensya dyan kung saan niya nababasa? Nasahan natin po sandali. Sige. Ngayon, hindi totoo na yung opisyal na pangalan na Iglesia ni Cristo ang ipinambati sa Roma 16:16. Ang ipinapambati rito ay banal na halik. Ngayon, sabi ni Kabularan, yan daw hindi doktrina, yan daw kaugalian ng Hudyo. Bakit sinasabi ni Pablo sa mga hintil na taga-Roma na magbati ang kayo ng banal na halik? Kung hindi doktrina yan. Utos yan Utos yan, doktrina yan. Kaya nga itong mga Hudyong, itong mga taga-Romang ito, Hudyo ba ito o hintil? Hintil ito.
Kung palagay na natin kaugalian niya ng mga Hudyo, ba't itinatawid ni San Pablo sa mga taga-Roma kung hindi ito doktrina? Patugtugin nga natin ang kanyang aligasyon. Hindi yun doktrina. Kaya may mga salin ng Biblia, hindi nakalagay yun. Kita mo, hindi raw doktrina yun, kaya daw yung ibang tali ng Biblia, hindi raw nakalagay yun. Ayun. Kaya huling-huli ka dyan, sabi mo, hindi doktrina yan. Patutunayan ko ngayong gabi, mga kababayan, yung pagbabatian ng banal na halik, doktrina sa tunay na iglesia. Ayan ha. Samantala, tinatawagang muli si kapatid na Danny Navales. Kunin mo ang bukas ang kahon. Ang nanghapon. Ayun. Kung kayo ngay susulat, gagandahan yun. Kapatid na Danny Navales, kunin mo bukas ng hapon sa inland booking office ang ating mga broadcast materials para sa DZMD. Kapatid na Danny Navales, kunin mo bukas ng hapon sa inland booking office ang ating mga broadcast materials para dyan sa DZMD. Ngayon, sabi, hindi raw doktrina yung pagbatian ng banal na halik, ha? At ang sabi, yun daw kaugalian ng mga Hudyo, kakatuwang magpaliwanag itong mga taong ito. Alam na alam mong hindi sugo ang nagturo, Bakit? Paano? Puro pandaraya ginagawa nyo. Kung hindi nyo kayang ipaliwanag kung ano yung banal na halik, at kung hindi nyo ginagawa, dahil hindi nyo nga naintindihan kung ano yung banal na halik, lulusot kayo, sasabihin nyo, kaugalian ng mga Hudyo. Tapos umpugan pa ng pisngi, sabi, umpugan ng pisngi. Tingnan mo itong mga taong ito. Meron ba namang halik na umpugan ng pisngi? Nako. Sige, palagay na natin. Umpugan na nga ng pisngi yung halik na sinasabi dyan. Ba't hindi kayo nag-uumpugan ng pisngi? Utos yan. Kung talaga ang pakahulugan dyan, umpugan ng pisngi. Sabi niyo, umpugan ng pisngi. Ba't hindi kayo nag-uumpugan ng pisngi? Baka naman kaya ang pisngi ni Kapularan, hindi karapat-dapat pakipag-umpuganan. Kapatid naman Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Nasuot ka na naman lang. Mag-iisip na naman ito yung mga iglesia ni Kristong nagsusuri. Oo nga, doktrina ba o hindi ang pagbabatian ng banal na halik maning? Doktrina. Doktrina. Dahil, palagay mo na ito kaugalian lang ng mga Hudyo, sabi nila. Bakit ito itinuturo ni Pablo sa mga taga-Roma? Hudyo ba ang mga taga-Roma maning? Hindi po, mga hintilyan na nakonvert. Yan ba yung mga Hudyo, kapat naman Hindi po, yan ay mga hintil na nakonverte sa Kristyanismo. Kita mo na, hindi pala hintil itong mga, hindi pala Hudyo itong mga taga-Roma. At kung ito'y kaugalian lang ng mga Hudyo, ba't naman si Pablo magtuturo ng kaugalian ng tao? Maning? Hindi niya po. Pagka ito'y tinuro niya, hindi kaugalian to, utos ito. Ngayon, sa mga taga-Roma lang ba inutos yan maning? Pakinggan nyo sa unang Korinto. Sa kapitulo 16 at versikulo 20, this is 1 Corinthians chapter 16 verse 20. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga batian ng halik na banal. Ayan. Biro nyo? Utos ba sa Korinto, kapat naman o hindi? Utos. Anong gagawin nila? Magbabatian sila? Kayo'y mga batian ng halik na banal. Pagkatapos, binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga batian ng halik na banal. merong mga kapatid na bumabati sa mga taga-Korinto, lahat ng kapatid, binabati sila. At sila naman, na binabati, magbatian naman kayo ng halik na banal. Yan ba, hindi doktrina? Isa pang talata. Ikalawang Korinto, 13:12. Pakinggan nyo. Hanggang 13. Mga batian ang isa't isa sa inyo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga banal. O kita mo, pati lahat ng banal may tungkulin bumati ng banal na halik. At lahat ng kapatid, binabati kayo ng halik o ng
ng lahat ng mga banal, magbatian kayo ng banal na halik. Ito po hindi kaugalian ng Hudyo, gaya ng sabi ni Kabularan and Barkada. Yung Barkadahan ni Kabularan talagang mapag-imbento ng kaanuhan no? Ng, ano ba tawag doon? Kaanuhan yun kaanuhan. Yan masyado ang alimuom ng ulo niya mga tao na Oo. Napakaraing alimuom na nasuot. Biro mo sabihin, yun daw yun daw kaugalian lang ng Hudyo, pero doktrina. Doktrina nga Kaya nga, sinabi na sa Roma, sinabi pa sa Korinto. Ano maneng? Ang totoo, mas marami kang mababasang magbatian ng banal na halik sa Biblia, sa sulat ni Pablo, kaysa dun sa mag-abuloy kayo ng mag-abuloy. Ha? Tama po. O, di ba? Ang abuloy, nung sabihin niya, magbigay ang bawat isa sa inyo, yung salitang magbigay, isa lang yata beses sinabi. Tama po. Ha? Yung tungkol sa abuloy, magbigay, yung pagbibigay, isang beses lang sinabi. Doon sa 16 naman ng unang Korinto, ang sabi naman doon yata ang bawat isa, tungkol sa ambagan ng mga banal, gawin ninyo ang iniuutos ko, gaya ng iglesia ng Galacia, tuwing unang araw sa linggo. Ayun, yun na ipinagagawa. Pero yung terminong magbigay, nasa 9:7 naman ang unang Dalawang Korinto. Pero itong magbatian ng banal na halik, mas marami dun sa iglesia ni Cristo, ano maneng? Tama po. Ang iglesia ni Cristo, dito sa Bibliang ito, minsan lang binanggit 16 lang na Roma, plural pa. Oo, at mga. Oo, mga. Dito yung banal na halik na magbati ay marami, Oo, di ba? Marami, meron pa Kaya ngayon, yan talagang doktrina. Sabi ni Kabularan, hindi raw doktrina. Talaga itong mga to, pagka hindi pagkakakwartahan hindi raw doktrina yun, Hindi pagkakakwartahan yun, Ayan. Ang doktrina nyo kasi pagkakakwartahan ng marami. Ngayon, tuloy natin. Diba? Yan Dito sa bagong dito sa isang bagong salin ng Biblia, kung tawagin ay magandang balita, Biblia ang aming babasahin sa inyo. Ayan, maging dito sa MB, sa magandang balita Biblia. Tinan nyo, mangagbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. At dito, sa ang nagsalin nito ay mga pari at mga protestante. Ito sinasabi, magbati ang kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Wala na yung halik But, alam noong nagsalin nito na ang doktrina wala doon sa halik Kita mo na. Kaya doon sa sali ng magandang balita, kapag naman wala na raw yung halik. Dahil daw, hindi naman daw kasi yun ang doktrina. Wala rin doon sa halik ang doktrina. Ano kapag naman Nagkakamali ho siya dyan sa kanyang nasilat na naman siya doon sa kanyang pangungusap na yon. Oo, biro mo naman ginamit nga. Kasi kung nga hindi nila ginagawa at ipinuntos natin sa kanila, pumunta na ngayon dun sa magandang balita Biblia. balita na isinali ng mga protestante at katoliko na ang sabi nila ay mga sa demonyo. Oo. Ayan. Ito, sa isang kanilang pasugo, ito. At sa pasugo na lumabas noong Agosto 1961, sa pahina 39, sinasabi ng mga iglesia ni Cristo, dapat nating itakwil ang iglesia katolika at ang iba't ibang iglesia protestante sapagkat sila hindi sa Diyos, kundi sila kay Satanas o sa demonyo. O kita nyo? Dapat palang itakwil ba't mo naman ginagamit yung kanilang Bibliang isinali? Hindi mo kayang patunayan na kayo yung talagang iglesia ni Cristo sa Biblia, sapagkat yung tunay na iglesia ni Cristo sa Biblia, nagbabatian ng banal na halik yun. Tama po yun. Sa inyo, hindi pala doktrina yun. Kaya hindi kayo nga yung tunay na iglesia sa Biblia. Ito, Kabularan. Eto, gusto mo tayo on the air? Mag-diskusyon tayo on the air? Ting linggo, sasagutin mo ko, tapos sasagutin kita. Ito ang tema. Patutunayan nyo na yung banal na halik na sinasabi ni Pablo sa Roma 16:16 ay hindi doktrina sa tunay na iglesia ni Kristo. Yan. Patutunayan ko naman, yun ay doktrina
sa mga tunay na iglesia ni Kristo na siyang iglesia ng Diyos. Maliwanag. Ayan, ha? Maganda yan, kabularan. O, ayan ha. Ako na nagbigay ng tema ha. Kung ayaw mo, repeal mo, baguhin mo tema. Basta patunayan mo na hindi doktrina sa tunay na iglesia ni Kristo yung banal na halik. At patutunayan naman natin na yung pagbabatian ng banal na halik ay doktrina sa tunay na iglesia ni Kristo sa Oo. Biblia. At saka patutunayan ko rin sa'yo na hindi umpugan ng pisngi yan. Alam ba na Oo, talaga kayo, mga socialite daw, umpugan ng pisngi. Eh di ang socialite pala, mga iglesia ni Kristo dahil nag-umpugan ng pisngi. Talaga, ikaw kabularan, mag-seminar ka muna kay KRD. Aba, siguro naman bago pa wala ni KRD yan, sineminar na no. Pinawawalan ba dyan hindi nag-seminar? Ay, hindi ho. Nagsiseminar ho muna dyan bago pinawawalan. Eh lalo na nagbo-broadcast na sa radyo, ano? Yun nga po. Ibig sabihin, yun ang turo ni KRD sa kanila, ano man? Nun nga po ang dapat na isipin at ipuntos natin sa mga tao yan sapagkat hindi naman siguro yan mga ngasang hindi nang galing kay KRD. Oo, ayan, dahil ang kanilang tagapangasiwa, yun ang nagtuturo sa kanila, hindi ba, ano? Ganun nga po. Oo. Saka yun ang nanggaling na yun, di kay Kamanalo rin galing yun, ano? Opo. O yung pala turo ni Kamanalo na yung banal na halik ay hindi doktrina, ano man at kaugalian lang. Kaugalian. Sabi nga ni Karamos doon sa kanyang isinulat na pasugo, sa talata ang wikang ito ay nagsasalita si Pablo ng ayon sa kaugalian ng tao sapagkat ang wika sa Roma ang paraan ng wika ng pagbabatay sa pamagitan ng banal na halik kaya ang wika ginagawa ito ng mga iglesia ni Kristo. Ay, mali. Eh, bakit Ganon, sa Korinto, ganon ang eh, pagkakasabi. Ba't sa Korinto, banal na halik din? O, yan. Eh, kaya kailangan patunayan nyo ngayon sa tagapakinig na hindi talagang doktrina yan, ha? Tuloy natin. Kung dito ay ang pangalan ng tunay na iglesia, iglesia ni Kristo. saka malinaw na ang nagbatian dito, magkakapatid kay Kristo. Kaya tiyak na makakaanib sa iglesia ni Kristo. Sapagkat ang kay Kristo yung iglesia, kayo magkakapatid kay Kristo, magkakapatid sa pananampalataya sa iglesia ni Kristo. Ayun, merong katanungan pa tayong tinanggap dito kay Ginoong Carlo Solis, isang taga Pandakan. Tinatanong niya, kahit ba ang tao ay kumikilala na kay Kristo, dapat pa rin umanib sa Iglesia ni Kristo. At saka, nabasa niya raw dito sa Juan 3:16 na ang tao maliligtas kahit na hindi umanib sa Iglesia ni Kristo. Basta sumasampalataya. Sa sumasampalataya. Buti ay ipaliwanag natin sa kanya yung Ay, papaliwanag daw, manin. Palagay ko, ang dapat itermino nun, palalabuin Ano, manin? Aba, ganun nga ho. Dahil na pagka ipiniliwanag mo ang Biblia, lalabo yan. Sapagkat alam po ninyo, maliwanag na po ang Biblia. Oo, at ang totoo, kapat naman basahin natin. Lalo na pagka si kabularan na magpapaliwanag, ibig na lumiwanag, lalabo, ano manin? Pakinggan nyo sa Mateo, ganito ating mababasa sa Kapitulo 1 at versikulo 23. Narito, ang dalakay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel. Na, Kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Diyos. o nang ipaliwanag nila kabularan niya, ano nangyari? Aba, ng kanila pong nilabo, sumakanila ang taong si Kristo. Ayun. Kasi, yung ipinanganak ng dalaga, Emmanuel yun. Na kung liliwanagin, sumasa atin ang Diyos. Kung lalabuin ng Iglesia ni Cristo, sumasa kanila tao. Tao. Oo, ayan. Liwa-liwanag dun ano, kapatid naman Kaya itong si Kabularan, magpapaliwanag daw. Huwag kayong papayag paliwanagan kayo itong mga ito Pagka pinaliwanag dito ang Biblia, lumalabo. Malabo po yan. Oo. Masama yan. Kaya, teka muna, kaoni plural, halika sandali. Hindi ba, meron siyang paliwanag dyan tungkol dun sa, yung isa pa, yung
Yung pag-ani ba sa iglesia? O iglesia ng Kristo? Ay, tunay na, Ha? yung tunay na may nangyari. O yung tunay may ari ng iglesia? Yung narinig ko na yun. Kasunod na ba yan? O nalagpasan? Nalagpasan. Di bale, kung loloobin ng Diyos, bukas na lang natin. Ay hindi alam yung ating ano kung saan babalik yun eh. No? Baka pwede. Ha? Kasi mali asan yung mga sulat, i-acknowledge natin. I-acknowledge natin yung mga sulat. Samantalang i-rewind ng ating technician, tinanggap na po namin ang sulat ni Mr. June de Guzman. Ginigipit pa. Di ba, no? Ngayon, kung kami man may pera, kulang pa nga pambayad ko minsan sa DCME, ano, mane? Nahuhuli pa tayo ng bayad dito. Yun nga. At nag-aabono pa yung ating General Treasurer. Ang kapatid na Mandaling Bacosa, Oo. binabatik ko nga pala ang mag-asawang Mandaling Bacosa. Pang-abono rito sa radyo, nag-aabono pa. General Treasurer, pagkakulang yung nanggagaling na pera sa kapatid. Saan ka kukuha ngayon na pang-o-offer mong malaki para si Maning naririto sa amin? Yan ang malaking kasinungalingan. Ngayon, hindi tayo nagtataka. Merong mga tao na makapuntos lang dahil hindi nila mapuntusan yung aral na ating pinagsasama-samahan, ang ipinamumuntos yung kasinungalingan nila. Hindi ka taka-taka yan sapagkat marami talagang sinungaling ngayon dito sa mundo. Kaya totoo nga kapatid na Eli, noong may kaso ngayon biyenan ko, doon sa kakapatid nila, di pumunta ako doon kay Karamos sa DCEC. Sabi pa sa akin ng Karamos, so ano bata, kailan ka babalik? Ibig sabihin, yung babalik